Ko sa inyo, ano ho yung hinahanap ng Diyos sa atin? Number one po, pag-ibig. Pag-ibig yung isang hinahanap ng Diyos sa atin, yung loving heart. Pakibasa po, Lucas 10:27 po. Lucas 10:27. Basta niyo po Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo. yan, isang bagay hinanap ng Diyos natin. Ulitin ko po ang Panginoon Diyos di naghanap ng material. Di naghanap po yan ng yung achievement mo na nakapagpagawa ako ng ganito, palawakan na yung palayan. No po, wala po yung sumahay sa iyo. Ang hinanap lang niya yung loving heart palagi. Pag-ibig. Pangalawa panampalataya. Yan, hinanapan tayo niyan. Lucas 17:6. So, pakidukot yung puti sa bag ko. Yung puti sa bag ko. Yan. May puti dyan na papel. Lucas 17:6. Apo. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng putik ng mustasa, sasabi ninyo sa iluli ko ng sigamoro, mabunod ka at matanim sa dagat. Mabunod kayo dito. Okay. Sa Lucas, anakan nga si Kamoro, kahoy. Doon sa Mateo, bundok. Di ba? Ang instruction. So, ang ano po niyan, panampalataya po niyan. Ang isang hinanap ng Panginoon Diyos sa atin. Naalala niyo yung dalawang binitay, katabi niya. Sino binigyan ng pangako ng Panginoon Diyos? Yung may panampalataya. Di ba? Pero, pansinin niyo po yung ni Jesus. Yung oras na yun, pansinin niyo mo yung niya, yung action niya, ekspresyon. Mayroon man siyang doon sa kabila na ni Stas. Mayroon ba siyang sinasabi? Pinansin ba niya yung isa si Stas? Wala. Hidman niya yun. Pero yung si Dimas, yun ang binigyan ng pangako niya. Kasi mayroong panampalataya. So yan palang yan ang hiningi ng Panginoon, hinanap ng Panginoon Diyos sa panampalataya. Pangatlo, loyalty. Loyalty o trust. Mateo 24, verse 13. Tsaka Proverbs 3:5. Inspiration ng Proverbs 3:5. Mateo 24:13. Ngunit ang nananatiling tapat at hanggang wakas ang siyang maliligtas. Itong paralel niya, Kawikaan 3:5. Narinig mo, Joan? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yan. Yung katapatan natin sa Panginoong Diyos, hindi ho panglinggo lang. Kuha niyo po, hanggang sa wakas po na po yan. Yan hinanap natin ng Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na tapat ka lang kasi may problema ka. Tapat ka lang kasi may hiningi ka. Napansin niyo? Ang gusto na ba Diyos, hanggang matapos yung buhay mo, tapat ka. Kasi po, bawal tumigil sa gitna. yes po, tama po. Maakat. Kasi po, tingnan niyo palagi ang pangako ng Panginoong Diyos, nag-uugnay sa atin habang buhay po tayo. Napansin niyo?
Kasi po, pagpatay na po tayo, sabi ng Panginoong Diyos sa wikan, kalimutan nyo na sila. Di na po nila marinig, di ba? Di na po nila makapasalita. Ngayon, pag buhay ka pa, yan po yung time po yun na maano mo yung loyalty. May pakita mo yung loyal ka sa Panginoong Diyos. Ha? Sa Bible, walang sinasabi dyan. Maging loyal ka sa gobyerno, maging loyal ka sa ano. Huwag ka lang maging abuso sa ano, yung nagkasala sa gobyerno. Huwag naman ang kaluluwa mo, ibigay mo sa gobyerno. Ha? Loyal ka sa kayamanan mo, di ba? So, ang hiningi ko ng Panginoong Diyos, loyal po tayo sa Kanya hanggang sa wakas. Amen? Okay. Pangapat ko, humble heart po. Mayroon po tayong mapagpakumbaba puso. Lucas 14:11 po. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan. Yan palaging ano palaging humble lang. Huwag nating anuhan kasi. Kalimitan kasi pag ano ka, inisip mo, sure ako sa langit. Alam mo, pag yan isipin mo, magbabago ang attitude mo. Para bang, ikaw, ano ka pa? 50-50 pa ka. Diba? Hindi ka pa sure. Ako sure na ko. Diba? So, nagmamataas pa tayo. Ang gusto na Panginoon Diyos, humble lang palagi. Humble lang, yung ano lang palagi. Iba sabi na Panginoon Diyos, huwag mong, ganito mga ngaral, huwag mong ipagmayabang ang bukas. Di ba? Huwag mong ipagmayabang ang bukas. Kasi para lang po tayong ulap na dumadaan lang. Para tayong singaw. Kaya nga, humble, palagi lang po tayong magbaano lang palagi. Pagpakumbaba lang palagi. Hindi tayo yung ano ako. Ano na po ako, 20 years na po Christian po. Para isip mo na, alangin na po ito. Ayo, punta kayo sa interno. Ako, hindi ako mapupunta. Okay? So, palagi humble palagi. Hindi sa atin yan. Tapos, being heart, yung masunurin ka na puso. John 14:23. John 14:23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami tatahan at mananatili sa akin. Diba? Pag masunurin ka, na mayroon kang puso na masunurin, ibig sabihin, nariyan ang Panginoong Diyos. Mananahan sa inyo ang Panginoong Diyos. Now, pag rebellion heart ka, mawawala ang Espiritu ng Diyos. Pag nakita ng bad spirit na, walang malinis to, mananahan ng bad spirit niyan. At pag mananahan yan, magdala pa ng 7. Magiging 8 na sila. Kaya palagi, obeying heart, mayroon tayong masunurin ng puso palagi. Okay, sunod, holy life. Hebrew 12:14. Hebrew 12:14. 14. Silapin niyo ng makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Napangalaman niyo ha? Si Jesus mismo sabi niya, di ba? Pagpakabanal kayo, kasi ako banal. Hindi kayo kung hindi kayo magiging banal. Utos niya yan, magpakabanal po tayo. Sa reliyon po, ang gagawa ng magiging banal sa isang tao. Kaya tingnan nyo, ang dami. Senior Calungsod, sino ba? Sino ba yung mga Pilipino na Santos na? Calungsod.
Ha? Iyan. Sige. Oo, yun. Oo. Iyan na Diba? Tapos ilan